So nagbabalik tayo mga ka-defenders. So pag-usapan natin to. Ito. Panoorin natin no kung ano ba ang dapat na pwede nating gawin o pwedeng gawin ng susunod na gobyerno no para mas maging mabuti yung bansa natin. So panoorin mo. Hirap na hirap daw kumilo si BBM dahil kung hindi niya ibibigay yung pork barrel ng mga congressman sa budget na to, siya daw ang i-impeach. So yan po ang realidad. So di ba? So sinasabi nga doon na kapag hindi binigay yung kanilang, alam mo na, yung kanilang pork barrel, kumbaga. Diba? So, i-impeach sila si BBM. No? Kung tutusin, kaya nilang gawin yun. Alam niyo kung bakit? Kasi halos karamihan ng congressman is hawak pa ni Tambi. Kaya mahirap umusad yung bansa natin dahil sa mga ganitong klaseng mga mambabatas na sarili lang yung kanilang inuuna, yung kapakanan. Mismong sarili lang nila yung inuuna, pero yung pagdating sa taong bayan, baliwala. Nagkanda o gaga sila sa pagpapa-impeach kay BP Sara para sa susunod na taon is ganun pa rin yung mangyayari sa kanila. Ganun pa rin yung maging sitwasyon nila. Kung totoo yung pagbibigay ng maleta, ganun pa rin yan. Di ba? Kung totoo yung pag-ano ng bonuses, ganun pa rin yan. So, para sa akin, ano ba ang dapat gawin na para mas mapabuti yung bansa natin at medyo para makatipid-tipid naman tayo. So, sana sa susunod na gobyerno, etong mga congressman na to, i-dissolve na to. Itong Congress, dissolve na yan. Can you imagine? 318 congressman. Okay? Sumasahod yan sila ng halos 4 million pesos a year. Hindi pa kasama yung MOEE nila. Hindi pa kasama yun. Di ba? So, saan ba ginagamit yun? Yun yung mga panggastos nila sa kanilang staff, anything like that. Di ba? At yung mga bonuses nila, Christmas bonus nila, 2 million pesos yan. Sa 318 congressman. So hindi ko naman sinasabing lahat dahil sinabi nga ni Kong Leandro na ang karamihan nakakatanggap lang ng mga Christmas bonus yung mga nakadikit sa ibig sabihin yung parte lang din ng mga buhaya. So di ba? Sinabi na nga yan ni Congressman Leandro na yung nakakatanggap lang ng 2 million pesos bonus, Christmas bonus yung nakadikit lang sa gobyerno. Pero kagaya ng mga nasa oposisyon like ng mga Dutertes, ni isang busing walang matatanggap yan. Kagaya nila Leandro Libiste, walang matatanggap yan. Kasi kinukontrol nila lahat. Can you imagine pag inalis natin kung i-dissolve natin yung Congress na yan, mas malaki ang matitipid ng taong bayan. Can you imagine? 4 million ang sahod nila kada taon sa 318 congressman. Magkano yan? Di ba? Tapos yung 2 million bonus. Iba pa yung mga bonus, marami silang bonus. Tapos yung MOEE pa nila. Yung MOEE nila, walang ano yan. Walang, hindi hinahanapan ng ng resibo. Tapos, yung kabuang budget nila sa buong taon, kasama yung mga pork barrel nila, ay umabot na sa 200 million to 260 million a year. Sa lahat yan ng congressman, estimated na natin yan sa lahat ng congressman. So, yung mga oposisyon, matik niyan, hindi sila nabibigyan. Pero isama na natin sa bilang. Can you imagine? Sabihin na natin 200 million a year, yung kabuang budget nila, kasama yung kanilang sahod, bonuses, MOE, di ba? At saka yung kanilang budget to pork barrel. Can you imagine? Di ba? Yung kabuuan pa lang, estimated lang to for 200 million a year, yung kanilang kabuuang budget sa buong taon. Kasama na yung kanilang mga project, mga ano. Can you imagine? Di ba? Sa 318 na congressman, times 200 million, halos 70 billion. Yung 70 billion na yan, pwede na nating ipambayad yan sa utang paunti-unti. Di ba? Mas makakatipid pa tayo at less problem yung mga mamamayan. Kasi, ngayon ang pangunahin natin kinakaharap na problema, yung mismong nasa gobyerno, yung mismong nasa kongreso. Kasi imbis na tutukan nila yung pangangailangan ng taong bayan, especially yung mga kinakaharap ng taong bayan ngayon, yung napakasimpleng paniningil ng Meralco, hindi nila magawan na paraan na maimbestigahan. Kasi para sa akin, illegal yan. Di ba? Pero mas inatupag nila yung impeachment dahil nga mas gusto nila na after 2028, nandun pa rin sila at magagawa pa rin nila kung ano yung gusto nila. So para sa akin, kung mabago man ang gobyerno, para sa akin, mas okay yung i-dissolve na yun . Can you imagine halos 100 billion ang matitipid natin? Kapag dinisolve natin yan, Congress na yan. So, yung 100 billion na yun, pwede na natin ipambayad yun sa utang paunti-unti. Di ba? Okay, magbabayad tayo ng 100 billion kada taon. In 10 years, 1 trillion na yung mababawas natin. Di ba? Hindi pa sakit sa ulo ng mamamayan. Kasi, ngayon ang congressman natin, sila yung pangunahing problema ng mamamayan . Di ba? Kasi imbis na solusyonan yung mga pangunahin nilang pangangailangan, yung pangunahin nilang problema kinakaharap, mas gusto ng mga congressman na mag-impeach. So para sa akin, i-dissolve na lang yan. Di ba? Hayaan natin ang Senado na ang gumawa ng budget. At least, 24 lang sila. No? At least kukunti lang yung
pwedeng maging buhaya kung meron man. Diba? Hayaan natin sila. Sa kanila natin, ano yung budget. I-dissolve na natin yung Congress na yan sa susunod na, if ever na manalo si VP Sara. No? I-dissolve na yan. Kasi hindi naman talaga sa ngayon, hindi naman talaga nakakatulong yan. Isa lang yan sa mga dahilan ng pagdi-divide sa mamayan. Sa ginagawa nila, lalong nagiging divisive yung tao. So para sa akin, can you imagine, di ba? 200 million to 260 million to 300 ang budget ng isang congressman. Depende yan sa mga project nila. Sa 318 congressman, ilagay mo na lang sa 200 billion yung bawat budget nila sa loob ng isang taon. Makakatipid tayo ng halos 70 billion. So pwede na natin ipambayad yun. Ang pinakamalinaw lang talaga dyan, na ang kabuang budget nila sa loob ng isang taon ay nasa 200 to 260 million sa lahat ng congressman. No? Ang ginagawa lang kasi nila ngayon, kapag Duterte alay ka, di ba? Wala ka makukuha ang budget, isisiro ka talaga. Control nila eh. So doon pa lang, meron na kagad divisive eh. Di ba? Meron na kagad na So, sa madaling salita, para sa akin, mas makakabuti sa bansa kapag dinsolve na yung Congress na yan. Wala nang sakit ng ulo ng taong bayan, wala nang sakit ng ulo ng gobyerno, di ba? At makakakilos ng maayos. No? Kung sino man yung namumuno kasi wala nang na tatakutin na pag hindi mo binigay yung kailangan namin, i-impeach ka namin, di ba? Tapos mas makakatipid pa tayo at posibleng yung matitipid natin sa kanila ay pwede nating ipambayad sa utang. So kung makakabayad tayo ng 100 billion sa loob ng 10 taon, edi nakabayad na tayo ng 1 trillion. Di ba? Oh. Nakabayad na tayo ng 1 trillion, edi nabawasan pa yung utang natin. Kaysa naman na, di ba, nandiyan nga sila, hindi naman sila nakakatulong sa taong bayan. Mas lalo pa nilang sila sa laula yung pondo ng bayan. So bakit pa sila nandyan? Di ba? So kung hindi nila kayang maglingkod ng tapat sa taong bayan at sa bansa, dissolve na lang yan. At hayaan natin yung Senado na lang gumawa ng lahat ng budget natin. At least 24 lang sila. So meaning, kukunti lang, kung mayroong mang buhay sa kanila, kukunti lang ang posibleng pwede maging buhaya. Kaya, kung pagdating sa usaping pagbabudget o paggawa ng budget sa kabuuan taon, ihayaan na natin sa Senado at i-dissolve na natin yung mga House of Crooks na yan. Kasi wala naman talaga pakinabang yan, lalong-lalo na sa ngayon. Isipin mo, sa daming kinakaharap ng problema ng bansa at ng mamayan, inuuna pa nila yung impeachment. Diba? So anong pakinabang yun sa atin? Wala. Anong pakinabang sa kanila? Meron kasi posible silang manatili sa 2028 at ganun pa rin yung gagawin nila taon-taon. So sinong kawawa? Tayo pa rin. So para sa akin, bilang isang mamamayan, i-dissolve na yan.